sa rice tariffication law amendments at mga paghahanda ng agri-sector sa pagpasok ng La Nina sa bansa. Ating pag-uusapan kasama si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Congressman Lee, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali, Yusek March. Magandang tanghali po sa lahat ng ating pong nanonood at nakikinig. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagpapatuloy po ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang pag-aamyenda sa rice tariffication law. Ano po ang aasahang tatalakayin ngayong linggo? Well, actually, nasa third reading na po siya ngayon. No? Isasalang po ito at inaasahan po natin ito ay maipapasa sa agad-agarang panahon dahil ito po ay certified urgent bill ng ating Pangulo. Natutuwa nga po tayo dito dahil proactive po ang ating pamahalaan dito para po tuluyan na matuldukan ito pong mga papasakit o pasanin po ng ating mga magsasaka, mga kababayan patungkol po sa local food products at ito pong mga local consumers natin. Maganda po ito at ito ay naasahan nating mapapasa na po. Congressman Lee, sir, pag-usapan naman natin ng PhilHealth. Ano po ba ang nag-udyok sa inyo na maisagawa ang 30% na increase at sa ngayon ay patuloy ninyo pa po na pinapaangat sa unlimited coverage? Tama po ba? Well, Ninya, Yusek, actually galing po ako ngayon sa hearing ng Committee on Health. Isa nga po ito sa napakainit na issue ngayon. Sinimulan po natin ito nung pong nakaraang budget hearing noong September kasi doon po natin talaga ito po ay tinalakay, tinukoy po natin dahil sa aking pag-iikot talagang nalaman ko na ang isa po, bukod sa pagkain, ng isang pangamba ng ating mga kababayan ay tungkol talaga sa kalusugan na pag sila ay nagkasakit, wala silang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot, apektado yung kita nila, ubos yung ipon, baon sa utang. So doon po tayo nagsimula. Ngayon, kagagaling ko lang actually doon at ito po ay sinabi uli natin, nakita ka na kasi natin doon po sa Committee on Health, napakarami pong bills na nakahain. Pinag-uusapan po dito ay paano i-invest yung mga sobrang pera ng PhilHealth. Dahil kagaya ng sabi ko kanina, napakaraming pera po ng PhilHealth. 466 billion ang kanilang perang naka-invest sa iba't ibang bangko at 100 plus billion ang kanilang kinita last year and 100 billion yung binibigay na subsidy ng pamahalaan. So ang sabi ko doon, imbis na pag-usapan natin kung saan po i-invest itong mga pera na sobra, dapat pag-usapan po na natin dito kung paano po mapapataas ang antas ng serbisyo na binibigay ng PhilHealth. Paano po palawakin ang benepisyo ng bawat isang Pilipino. Ito po ang isang gusto natin talagang gawin. Gusto natin gawing full coverage ang mga sakit katulad ng cancer, heart disease, stroke, ito pong mga dialysis, gusto po natin ito po ay full coverage. Bagamat 156 session na po ang dialysis ngayon, pero ang binibigay ng PhilHealth ay 2,600 pesos lang. Alam natin na pag nagpa-dialysis ka, bawat session umaabot po ito ng 4,500. So, ang laki ng kulang pa. So, ang gusto natin mangyari, ito po ay maging full coverage. Bukod dyan, gusto natin palawakin yung sinasabing no balance billing at talagang i-implement ito. Kasi hindi po ito nangyayari. Bagamat ito ay nasa ating Universal Healthcare Law, hindi po ito nang nasusunod na no balance billing. So yan po ang mga talagang pinaglalaban natin dahil mayaman man, mahirap ang gusto natin, may karapatang mabuhay, o ang mayaman nga, nababangkrap, paano pa yung mahihirap. So yan ang gusto nating gawin, Ninya and Yusek, talagang alisin, kung hindi man totally maalis, mabawasan yung pangamba ng bawat isang Pilipino patungkol sa pagkakasakit. Maganda po yung mga nabanggit ninyo. Siguradong matutuwa ang ating mga kababayan, lalo na po yung ang taas-taas na po ng kanilang gastusin, tulad po sa na-mention yung mga dialysis at cancer. Do you mean to say, Congressman, for example, pagdating po sa dialysis, pag sinabi yung full coverage, karamihan po kasi sa mga pasyente ay kailangan nila ito for life. So habang buhay na pwede silang bigyan ng free dialysis. Pagdating naman po sa cancer, so lahat po ba ng sinasabi nyo, lahat ng chemotherapy treatments, for example, hanggang sa malabanan niya ito at ma-survive yung cancer, kasama po dito sa inyong pinopropose?
Tama po kayo, no, Yusek Nina, no. Talagang ang gusto natin mangyari dito, no, yung katulad sa dialysis, gusto natin mangyari, bagamat ito ay 156 session na kada taon, kaya lang, pag nagpa-dialysis ka, ang sinasagot lang ng PhilHealth ay 2,600, no. So, kailangan mo sagutin yung mga gamot dito at yung ibang gastusin na umaabot po sa 4,200 to 4,500. Ang gusto natin mangyari, ito po ay maging full coverage na. And pagdating naman po sa cancer, hindi lang po lahat ng gamot ng cancer, no? Lahat po na alam natin, napakaraming bagong gamot po pagdating sa cancer, no? Kaya lang hindi pa po ito lahat nako-cover, no? Ang coverage po ng cancer ngayon, depende sa kung anong klaseng cancer, ay 100,000 to 600,000, no? Paano po ang mangyayari kung maubos na po itong coverage na to, no? Hindi mo pwedeng sabihin na next year ka na uli magpapagamot at installment yung gamutan ng cancer, no? Hindi po pwedeng gano'n, no? Yung heart disease, no? Yung coronary heart bypass, 550,000 ng coverage, inaabot po ito ng 1.6 million, no? Paano po yung kulang? So saan po ito kukunin? Ang gusto po natin mangyari, lahat po ito ay sagutin ng PhilHealth, no? Yung pong mga pagdating sa cancer kanina, sinabi ko uli doon sa committee hearing, napakatagal na po ng teknolohiya ng MRI, CT scan, PET scan. Ito po ay mga diagnostic scan na ginagamit po sa unang step, no, para malaman kung anong stage na ng cancer mo. Hindi pa pala ito covered, no? So gusto po natin dito mangyari, lahat po ito dapat i-cover ng PhilHealth. Napakaraming pera ng PhilHealth. Dapat gamitin, ubusin kung kailangan para po sa pagpapalawak ng benepisyo. Hindi po dapat pinag-uusapan dito na kung saan i-invest ang pera ng PhilHealth na sobra. Dahil po, hindi po investment company ang PhilHealth. Ito po ay isang health insurance provider para sa ating mga Pilipino, para sa lahat. Okay, balikan lang po natin yung nabanggit natin kanina pong rice tarification law amendment. Sa tingin niyo po ba na maipapasa ang panukala sa Kamara at Senado bago ang CNA-DA adjournment ngayong linggo? Well, dito sa Kamara, inaasahan po natin na ito po ay maipapasa ngayong araw o bukas, no? Sa Senado, meron po nakatutok, meron po tayong panawagan doon na sana ipasa na rin po nila, no? Ang maganda po dito sa RTL, actually, ang gusto ko lang banggitin dito, Yusek Ninya, ito pong pagbabalik ng mandato ng NFA, no? Yung pong NFA, binabalik natin ang mandato sa kanila na bumili po ng ng palay sa mataas na halaga sa ating mga lokal na magsasaka at pwede nilang ibenta ng mas murang halaga kung dumating yung panahon na mahal po ang presyo ng bigas sa merkado. Sila po yung equalizer, no? Kung natatandaan ninyo, yung mga panahon na yon, meron pong tinatawag na bigasang bayan, no? Or yung NFA rice retailer, no? Under dito po sa RTL natin ay nawala po ang mandato na to ng NFA, no? Ang naging mandato nila ay bumili na lang para sa buffer stock. Ito yung pinakamahalaga na gusto nating ibalik sa pag-amyenda ng RTL law na to, no? Yan po ang gusto nating mangyari, na maibalik po, no, sa NFA ang mandato nila ng pagbili ng mas mataas at pagbenta ng mas mura. Okay. Congressman, no, para po sa inyo, ano pa po ba ang ibang paraan o hakbang na pwedeng gawin para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa? Well, para sa akin, actually, no, meron tayong mga panukalang inihain, no, 3 po yan na tingin natin napakahalaga at importante. Ito pong tinatawag nating House Bill 9020, itong Cheaper Rice Act natin, na kung saan ito po ay magmamandato sa NFA, sa pamahalaan na bumili ng palay sa ating mga lokal na magsasaka na magdadagdag ng karagdagan 5 piso hanggang 10 piso sa kada kilo sa farm gate price, no? Ito ay magsisiguro na yung ating mga magsasaka, ang ating mga local food security soldier ay meron pong kita, no? Sila po ang magsisiguro na kahit ano ang mangyari, ang ating bansa ay hindi po nakaasa sa importasyon. Sila po ang magsisiguro na may makakain tayo kahit anong mangyari. May giyera man, no, yung nakikita natin, yung El Nino, La Nina, sila magsisiguro na meron tayong makakain. Kaya dapat natin silang pangalagaan, no, itong ating mga local food security soldier, no. Bukod dyan, meron po akong inihain, ito pong Post-Harvest Support Facility Act o yung House Bill 3958, na kung saan sinasabi po dito na yung pamahalaan dapat po magtayo ng napakaraming post-harvest facility dahil ito po ang isang kakulangan talaga. Nakikita natin kamakailan yung pong mga mangga, no,
itinapon na lang, yung pong sibuyas na nabubulok, yung pong mga produkto na hindi alam kung saan dadalhin. Kaugnay po dyan, naghain din po tayo ng isang House Bill din. Ito po yung ating Kadiwa Act. Ito po ang gusto natin mangyari, yung House Bill 3957, na yung Kadiwa ay ma-institutionalize buong bansa para po yung market linkages ay maitayo, yung pong mga produkto ng iba't ibang lugar, maiiwasan po natin dahil hindi po natin alam kung saan dadalhin. Kaya po tinatapon at pinapabulok na lang. So with the enactment of this House Bill, masisiguro natin na yung pong Kadiwa sa buong Pilipinas ay maitatayo, mabibigyan ng pondo kahit anong administrasyon, meron siyang pondo, may institutionalize ito, may pagdadalhan ng produkto ang ating mga magsasaka. Alright, Okay, Kong, kahapon po ay namahagi muli si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng CLOA sa mga agrarian reform beneficiaries, no? Ano rin po ba ang masasabi ninyo sa pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng lupa ang mga magsasaka? Well, ako po ay natutuwa dahil nakikita natin ang ating pamahalaan, talagang ang priority nila ay agrikultura. Isa na nga po to, ito pong New Agrarian Emancipation Act. Tayo po ang principal author nito. Natutuwa ako dito dahil ito po ay nagbibigay po or nakawala yung ating mga magsasaka, yung pong ating mga more than 600,000 agrarian reform beneficiaries sa pagkakautang. So, natutuwa po ako dito, pero kagaya ng sabi ko, hindi po dapat nagtatapos dyan. Hindi dapat natin na tinatapos sa pagbibigay lang ng lupa. Dapat po, hindi natin sila pinapabayaan, talagang tinutulungan yung pagdating sa oras ng mga ayuda na dapat nating ibigay sa kanila, yung pong kapag sisiguro na pag sila ay umani ay mayroon pong kita, yung kanilang produkto, may kikitain sila, hindi po yung hindi pa man umaani ay baon na nga sa utang, lugi pa. So hindi po dapat ganoon ang nangyayari. So dapat po hindi po natin sila pabayaan by passing po ito pong mga panukalang makakatulong sa kanila. Itong kaninang sinabi ko, yung Cheaper Rice Act, yung pong Kadiwa Act, at yung pong Post-Harvest Support Facility Act, ito po ay makakatulong po sa kanila. alright, bilang panghuli po, baka meron po kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan, Congressman? Well, Yusek, Ninya, una sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa akin. Ako po, tinuturing ko na taga-singil po ako na utang na serbisyo ng gobyerno sa ating pong mga kababayan. Taga-singil po ako. So, ang aking pong paniwala, kami pong nasa gobyerno, hindi po kami dapat pabigat. Kami po ang dapat gumagawa ng paraan. Enabler po dapat ang gobyerno. Hindi po dapat kami ang gumagawa, ang nagiging pabigat. Kami po ang dapat gumagawa ng paraan para gumaan ang pasanin ng bawat isa. Having said that, ang paniwala ko, we all deserve better. So we should demand better. We should demand better services from our government. Hindi po pwedeng kontento na tayo sa pwede na, tama na. So we should all demand better services, better from the government. We should all demand better because we all deserve better. Isisingit ko lang, Yusek and Ninya, doon po sa mga nangangailangan po ng medical assistance, wheelchairs, and mga ibang tulong po, gamot, pwede po mag-message lang sa aming Facebook pages. Maraming salamat po. Okay, ano pong mga Facebook pages ito, Congressman? Pwede po sila mag-log in or mag-follow sa aking official Facebook page, Congressman Wilbert Tilly, or agripartylist.com. Agri Party List, Facebook page ng Agri Party List. Maraming salamat po, Yusek again, and Ninya, sa inyong pag-imbita. Sana po, sabay-sabay tayo natahakin ng isang landas tungo sa isang lipunan na kung saan winner tayo lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Agri Party List, Representative Wilbert Lee. Maraming salamat po.